Okay. So, good evening sa inyong lahat. Hello. Gabi na ako nag-record kasi maingay pag umaga. Anyway, mag-unbox tayo ng isang item. This is for motorcycle not actually for vlogging, pero let's say may kasama kayo na nagra-ride. Pwede nyo makausap mga kasama nyo, or kung may back ride ka sa likod, hindi na kayo nagsisigawan. So ito yun. Hindi ko alam paano i-pronounce to. EJS. So iniba ko siya ng konti kasi most of my fellow riders from ACP naka Freedcon. Hindi sana yung bibilin ko, but na-curious ako kung ano yung kayang i-offer nito, or baka mas maganda yung isang brand, para just to to be fair at ma-compare din natin. Ito na yung kinuha ko, tsaka mas mura siya kumpara dun sa isang brand na ginagamit. Okay, so naka-seal pa to. Nakabalot pa sa plastic. Dalawa yung binili ko para dun sa dalawa kong helmet. Of course, isa lang muna minuksan ko nun to check din yung item, and okay naman din siya. So now, ano good thing. So bubuksan ko na para makita nyo na rin. So, siya? Motorcycle intercom. Helmet interphone. Ang laman is, of course, yung pinaka-intercom. Chinek ko rin naman yung mga review. Okay din naman siya. So what we have here in the box is yung parang documentation niya. Meron ding manual. Nipis lang. Tapos nandito yung mga accessories niya. So nasa nasa plastic. Meron dito mic, meron ding speaker both for left and right, tapos USB Type-C na rin siya. Then yung pinaka-intercom, which is ito. As you can see, dito yung power button. Tapos we have various letters here, which ito yung pipindutin mo kapag pag lilipat ka ng kausap. According sa manual, yung host pwede siyang mag-connect ng 6. So pang-6 yung host, parang ganon. So lima yung button. Although hindi ko pa siya masyadong na-explore. Pero kapag lilipat ka ng kausap, you have to press, like for example, B, C, D, and D. Malamang letter A si host, or automatic na merong letter A. Hindi ko alam aaralin ko pa siya kasi binuksan ko pa lang talaga yung una. So dalawa yan. Pag binuksan mo siya, pinutin mo lang ng 2 seconds yung power. Sino dito yung naka-charge. Pag blinking yung blue, sabihin naghahanap ka ng connection. Tapos may maririnig kang parang sunod-sunod na beep, which yung indicator na siya, kumbaga trying to connect dun sa phone
or dito sa pangalawang intercom. Check mo natin yung mga laman. Dito sa manual, meron siyang instructions how to install. Dali lang naman. Nung una parang medyo nalito ako kung paano ikabit. Kasi yung helmet ko, wala siyang hindi siya, yung unang helmet ko, hindi siya ready sa intercom. Wala siyang slot. Medyo makapal yung gilid. Kasi ganito siya eh. Ito na. Ito yung i-insert mo sa gilid ng helmet. So, ayan siya. Yung sa akin, yung helmet ko, medyo makapal yung pinilit ko lang siyang i-insert. So, sana nga hindi mabali. Pero naman, medyo naipit lang yung foam. Pero okay naman. Nandun sa baba eh. Hindi ko na nakuha. Tapos, ito yung mic. Ito yung mic. Dito ka magsasalita. Tapos, ayan. USB Type-C interface niya. Yung connector. Tapos, ito yung left and right na speaker. Dito mo maririnig yung sound. Saka yung yung pag nag-uusap na kayo ng yung ibang gumagamit din ng intercom. Kung may option din, kung hindi mo ma-clip sa helmet itong isa, pwede mo rin, meron din kasama sa package na adhesive. So, didikit mo siya sa gilid. Saka mo ngayon ilalagay. Ang ganito. Ito, nakadikit to sa helmet. Sa gilid siya. Dali lang siya i-install. Tapos, meron na siyang kasamang pang-charge na may USB cable din siya pang-charge. Around 3 to 4 hours ata yung charging time. And according sa nila, website, 750 milliampere yung battery nito. Sinubukan ko siya na gamitin, tapos iwan ko nakabukas. Matagal naman malobat. Ewan ko lang siguro kung pag may kausap ka na along the ride, kung okay pa rin yung battery life niya. Kasi I don't think na ma-charge mo siya on the go. Kasi, like for example, nakakabit yung mic, parang ganyan. Hindi mo na siya ma-charge kasi kung i-charge mo man siya, you have to remove the connection, tapos tsaka mo ikakabit yung USB cable papunta dun sa power bank. No, it's not possible. So, better na before nyo gamitin, i-full charge yun na. Then, if kapag nandun na kayo sa destination, charge nyo ulit para lang sure, na nagagamit nyo siya. So, yun lang, wala nang ibang laman yung box. Meron ding application, Android. Hindi ko na check kung meron din sa iOS. Tsaka hindi ko rin pa na check kung paano siya nagpo-function sa app. In preparation lang kasi syempre 'di ba before matapos yung taon, most of you guys are preparing para sa long ride o kaya kung saan man kayo mamasyal kasi syempre may vacation yan. It's better to have something na provide them better communication with your back ride o kaya sa mga fellow riders yung nakasabay. Mahirap pag-usap pag malakas yung hangin. Pero nagsisigawan, di mo pa maririnig yung kausap mo. Okay, sa price, nakuha ko siya around 2.7. So, dalawa na yun. Ito, tama ba? Hindi, 2.7 ata isa. So, around more than 5,000. Pero may discount kasi that time. So, mas mababa ko pa siya na una. So, yun, gagawa na lang ako ng separate review for kapag na-try ko na siya talaga na nagda-drive.
may kausap. Kasi kapag mag-isa lang ako, mabilis i-connect dun sa phone, no? Tapos, okay din yung tunog niya kapag magpapatugtog ka. Hindi naman sabog yung tunog. Hindi rin naman siya parang tunog lata. Okay din. Yun lang, ang kailangan ko matry is yung may kausap habang nagda-drive. No? So, ayun, stay tuned na lang. Dun sa feedback about the intercom while driving. So, lalagay ko na lang ulit sa description or sa comment section yung link para ma-check nyo rin kung interested kayo na kumuha ng ganito. Other alternative na intercom, yan, Freedcon, or kung meron talaga kayong budget, no, Cardo. Yung mga nakakaalam ng Cardo, yun. Ano talaga yun? Pang malakasang intercom na yun. Yun nga lang, kailangan mo mag-shell out ng mas malaking pera. Ganun. So anyway, I hope nakatulong ulit itong video na to sa mga nagbabalak mag-ride na merong intercom sa helmet nila. So, check nyo na lang, kayo nang bahala. Then basahin nyo na lang ulit yung mga review doon. Tapos make sure lang na i-check nyo yung mismong item before nyo i-check out. Yun lang. So, thank you for watching. See you again next time. Bye-bye.